Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang awit ng pag-ibig ay tungkol sa isang musikero na sumasabay sa indayog ng bawat letra ng kwento ng kanyang buhay at pag-ibig. Subalit sa kalagitnaan ng awit ay mapapatid ang kwerdas ng gitara na ikakasira ng magandang tono ng awit. Si Bogs ay isang gitarista at mga awit, isang talento na minana niya sa kanyang mga magulang. Sila ang kanyang inspirasyon sa tuwing siya ay tutugtog ng gitara at aawit. Subalit ang inspirasyon ay mawawala dahil sa isang aksidente. Dala ang tanging pamana ng magulang. Ito ang kanyang gagamitin upang ipagpatuloy ang buhay. Sa pagtugtog at pag-awit siya kukuha ng pera upang ipangtustos sa pang-araw-araw. Naisip man niyang bumalik sa pag-aaral ay hindi niya kakayanin dahil hindi sapat ang kinikita niya. Pero sa tulong ng isang tao na magiging mahalaga ang papel sa buhay niya, mas magkakaliwanag ang tinatahak niyang daan. Ang taong ito ay si Jemmy, ang kababata niya na naging matalik na kaibigan at naging kasintahan. May kahinaan si Bogs, kaya tama naman na nasa tabi niya si Jemmy para gabayan siya. Ang kahinaan din ni Bogs ang magdadala sa kanya sa maling desisyon. Sa bandang huli ay magkakaroon naman siya ng lakas ng loob, subalit eto naman ang muntik nang magdala sa kanya sa kapahamakan. Upang mas maliwanagan tayo ay alamin natin ang kwentong siguradong kapupulutan ng aral. Dear Papa Dudut, medyo mahaba po ang pangalan ko kaya tawagin mo na lamang ako sa palayaw kong Bogs. 27 taong gulang na, pero ang kwento ko po ay nangyari nung ako ay magda-25 taong gulang pa lamang. Isa po akong musikero. Bata pa po ako nang turuan ako ng papa ko na tumugtog ng gitara. Simula po noon ay karugtong na ng buhay ko ang gitara at ang mama ko naman po ang nagturo sa aking kumanta. Mga musikero po kasi sila, may banda po sila at pabalik-balik sa Japan noon. Pero noong 1996 nang ipinagbuntis ako ni mama ay hindi na siya nakabiyahe at minabuti din ni papa na hindi na din bumiyahe para samahan si mama. Hanggang sa ipanganak ako at sa edad na 3 taon ay tinuturuan ako ni papa sa paggigitara. Kaya nahasa po talaga ako sa pagtugtog at syempre para po sa pagkanta. Hindi ko po alam kung bakit hindi na uli nag-anak sina mama at papa, parang nakontento na sila sa akin. Pero noong 18 years old po ako ay kung saan ay unang taong ko sa college ay naaksidente sila mama at papa. Ayoko na pong balikan ang pangyayari pero noong araw na yon ay sabay nila akong iniwanan. Sobrang dalamhati ko noon, Papa Dudut. Pero salamat na lamang po at nandun ang aking kababata na kalaunan ay naging girlfriend ko na si Jemmy. Noong mag-graduate ako ng high school, siya naman ay 4th year na. Saka po kami nagkamabutihan. Hindi naman po ako nanligaw basta dahil sobrang click kami ay alam na lang namin na kami na. Mas matanda ako kay Jemmy ng 1 taon. Kaya noong naging kami actually yung relasyon namin ay mas mayahambing sa pagiging best friends. Kasi noong naging kami wala pa sa amin yung sweetness na pang magkasintahan. Mas nandun kami sa nag-aasaran pero mas nakikare sa isa't isa. Dahil nga po kay Jemmy ay kinaya ko ang mga nangyari sa akin. Nagtuloy po ng pag-aaral si Jemmy habang ako naman po ay napilitang tumigil. Nagtrabaho po ako at ang trabaho ko ay ang bagay na alam ko. Ang pagtugtog at pagkanta. Para mabuhay ay nag-basking po ako.
pumupwesto ako sa kung saan para tumugtog kapalit ng donasyon sa mga taong mag-aabot kahit kaunting barya. Ang kalaban ko lang po ay madalas akong napapaalis sa mga pinipwestuhan ko. Ilang taong ko pong naging buhay ang ganon. Mahirap po pero kailangan ko pong gawin. Hanggang sa nag-graduate na si Jemmy. Pagka-graduate niya ay nagnegosyo siya sa tulong ng magulang niya. Nagtayo sila ng isang convenience store sa lugar namin. Si Jemmy ang namamahala dito at bukod sa pagmamanage ng negosyo nila ay tinutulungan ako ni Jemmy. Siya na po ang nakikipag-usap sa mga lugar na pwede kong pwestuhan at magbasking. Mula noon ay hindi na ako pinapaalis dahil may nakukuhang permit si Jemmy. Hindi lang po yun. Nang tumagal po ay nahanapan niya na rin ako ng gig sa mga bar. Kaya parang si Jemmy ang tumatayong manager ko. Kinausap ko po siya na mag-cut sa mga kinikita ko pero nagalit po siya sa akin. At sinabing parang ibang tao naman daw siya sa akin. Napahiya din po ako papadudot pero wala po akong masamang ibig sabihin noon. Kaya ayun na ang naging kasunduan. Basta tumugtog lamang ako at siya na ang bahala. Masaya na siya sa ginagawa niya. O eto, kumain ka muna. Wala na silang bola-bola kaya asado na lang pareho binili ko. Okay lang. Siopaw pa din naman yan. Ilan lang booking mo last week, baka kapusing ka na naman. Hindi ako kakapusin. Nakarami naman tayo 2 weeks ago kaya walang problema. Tsaka siopaw lang naman yan. Hindi naman mauubos budget ko dahil sa siopaw. Teka, yan lang ba hapunan mo? Ano ka ba? Madami kang schedule ngayon, baka hindi kayanin ng siopaw ang buong magdamag mo. Okay lang to. Nakarami naman ako ng kanin kaninang tanghali Sandali, ibibili kita ng pansit ha? Wag na. Anong wag? Hindi pwedeng yan lang ang kakainin mo. Wag na, okay lang to. Hindi okay yan. Sandali, bibili ako ng pansit. Sandali nga, ako na lang bibili. Mauubos ang pera mo, ako na. Jemmy, wag na. Nakakahiya na Kanino ka nahihiya? Sa akin? Others ba ako sa'yo? Hindi naman sa ganun. O pues, ikaw hindi ka other sa akin. Importante ka kaya hayaan mo ko. Ang dami mo nang ginagawa para sa akin Hindi ka naman nakikihati sa kinikita ko. Sobra-sobra na yun. Baka ako naman ang sobrang mainis sa sinasabi mo. Jemmy naman. Bugs naman. Oh, huwag ka na magalit. Good. Sandali at bibili ako ng pansit. Ay, ang pilit mo. O sige, magigitara muna ako dito habang bumibili ka. Bogs, eto na. Oh, akala ko pansit bibilin mo. Bakit kaldereta at kanin to? Hindi kaya ng pansit ang pagbibigay energy sa'yo ngayon, kaya dapat mag-rice ka para full tank. Eh ikaw? Kumain na ako sa bahay. Alam mo naman si Mami, hindi ako paaalisin kung hindi ako kakain. May kasalanan nga ako sa'yo kaya ako bumabawi. Ha? Ano yun? Si Mami kasi, may pagkain na nilagay sa baunan. Daling ko daw para sa'yo. Kaso, nakalimutan ko. Sorry. Nakakatuwa talaga si tita. Palagi akong kabilang sa hapunan na niluluto niya. Siyempre naman. Para ka na ding anak nila Mami at Daddy, no? Salamat. Salamat sa inyo. Uy! Ha? Bakit? Iiyak ka ba? Hindi Iiyak ka Ayan, biglang namula ang mata mo. Uy, ano ka ba? Sorry. Naalala ko lang kasi sina mama at papa. Sorry din, napaalala ko sila. Huwag ka nang umiyak please, naiiyak din ako Sige, hindi na. Kumain ka na. Eh ikaw nga, di ka kakain? Kumain na nga ako.
Ay, oo nga pala. Pero syempre sasabayan kita. Kakainin ko tong siopaw na bili mo. Baka mabitin ka dyan. Eto pa isa oh. Tutal, kanin naman tong kakainin ko. Hindi, itago mo lang yan. Pang midnight snack mo yan. Pang recharge. Pero... Wala nang pero-pero. Kumain ka na. Okay, kumain ka na din. Sarap. Masarap din tong kaldereta nila. Ay nako, yes. Masarap yan. Pero, mas masarap pa din yung nilutong minudo ni Mami. Mamaya pagtapos ng mga set mo, kainin mo sa bahay bago ka umuwi. Natakam tuloy ako. Talagang matatakam kapag nakita mo pa lang. Basta mamaya, siguradong pagod ka kaya iinit ko yung pinabaon ni Mami para kainin mo. Pero meron na akong siopaw. Yang siopaw, midnight snack. Yung minudo ni Mami pang after work meal mo, okay? Okay, sige. Salamat. O siya, habang kumakain ka, sabihin mo na yung mga schedule natin ngayon. Nakausap ko yung mall dyan sa kabilang kalye na pupwesto tayo sa tapat nila. Okay naman daw. Tapos, after 1 hour, lipat tayo sa kabilang mall. Saka tayo punta dun sa gig mo ngayon, dun sa bar na malapit dun sa pangalawang mall. Kaya kumain ka ng marami. Sandali, kukuha pa kita ng extra rice. Ano ka ba? Ako na kukuha. Maupo ka na lang dyan at ituloy ang pagkain para hindi ka mabitin. Sandali. Salamat. Dahil mahal na mahal ako ni Jemmy ay ganun din ako sa kanya. Papadudot, ang naigaganti ko na lamang sa lahat ng kabutihan ni Jemmy ay ang magpasalamat. At mangako na kapag nakaangat na ako sa buhay ay babawi ako sa lahat ng mga nagawa niya sa akin. Madalas naiinis si Jemmy sa paulit-ulit kong sinasabing ito. Palagi niya ding sinasabi na hindi siya naniningil. Bukal sa loob niya ang mga ginagawa niya dahil mahal niya daw ako. Mababaw ang luha ko, papadudot. Kaya mabilis akong maiyak. Siguro'y sobrang kasabikan ko sa pagmamahal ng mga magulang ko. Pinangakuan ko din kasi sila na kapag sumikat akong singer ay hahanguin ko sila sa pinagdadaanan naming hirap. Lagi kong sinasabi sa kanila na mababalik din ang mga pinundar nila na nawala dahil sa sakripisyo nila sa akin. Tapos sasagot si Papa nang gusto lang nilang makatapos ako ng pag-aaral, tapos iiyak sila ni Mama kaya maiiyak na rin ako. Lahi pala kami ng mga iyakin. Pero wala na sila Mama at Papa at hindi ko na maibibigay sa kanila ang pinangako ko. Alam ko baka masama ang loob nila sa akin kasi hindi ko tinuloy ang pag-aaral ko. Pero alam ko naman na naiintindihan nila. Kaya kapag nagdarasal ako ay sinasabi ko sa kanila na kapag maayos na ang financial ko ay babalik ako sa pag-aaral. Pangako ko sa kanila yon. Kaya malaki talaga ang pasasalamat ko kay Jemmy at sa pamilya niya dahil pinupunuan nila ang pangungulila ko sa mga magulang ko. Matapos kong kumain ng gabing yon ay nagpunta na kami sa tapat ng unang mall na kakantahan ko. Matapos ang una kong kanta ay may babaeng lumapit sa akin. Mukhang may kaya dahil parang mamahalin ang mga suot niya. Binati niya ako at nagalingan siya sa akin, papadudot. Nagpasalamat lamang ako at ilang na napatingin kay Jemmy. Unang beses kong naramdaman na baka magselos si Jemmy. Salamat po. Babalik po ako after 5 minutes. Sana magstay kayo. Salamat po ulit. Jemmy, Bakit? okay ka lang? Oo naman. Bakit? Wala. Bakit nga? Wala. Nakalimutan ko na. Nakakainis ka. Kasi yung Yung ano? Yung Yung babae kanina? nagagalit ka ba? Saan? Sa akin. Bakit naman? Kasi masyadong madikit sa akin yung babae kanina. Naku, Bogs. Hindi lang yan. Madami pang pwedeng ganyan na makasalamuha mo sa trabaho mo kaya masanay ka na. Ibig mong sabihin, okay lang sa'yo yun? Syempre hindi. Pero sila naman ang lumalapit sa'yo eh. Syempre din, iba na kung ikaw naman ang lumalapit o kaya hindi ka man lumapit pero pumatol ka sa pagkalingkis nila sa'yo. Di ko naman gagawin yun.
Alam ko naman, kaya nga wala lang sa akin yun. Salamat Sana naman, sa pag-intindi. kung hindi ko naiintindihan tong ginagawa mo, di sana noon pa sinabi ko na tumigil ka na at maghanap na lang ng ibang trabaho. Pero alam kong pangarap mo to kaya nandito lang ako lagi para sumuporta sa'yo. Salamat. Oh, sana naman. Basta, salamat. Bahala ka nga. Alam mo, uminom ka na muna at malapit na matapos ang 5 minutes. Ay, oo nga pala. Nanuyo nga pala yung lalamunan ko. Ano? 3 kanta pa lang yung ginawa mo, nanuyo ng lalamunan mo. Hindi naman dahil sa kanya. Eh saan? Nanuyo lalamunan ko kanina dahil sa kaba. Nung niyakap ako ng babae. Inuulit-ulit mo ha? Siguro may something ka dun sa babae, no? Ha? Wala no? Hindi ko gagawin yun. Niloloko lang kita. Ikaw talaga. Alam mo namang ayaw kitang nagagalit sa akin eh. Hindi ako magagalit sa'yo. Maliban na nga lang kung nagustuhan mo din yung mga yakap ng babae. Hindi talaga, hindi ko magugustuhan yun. Pex man, mamatay man. Hoy! Anong mamatay yung sinasabi mo? Niloloko lang kita. Uminom ka na nga lang. Nandyan yung tubig sa bag natin. Yes ma'am, iinom na po. Kunin ko lang yung tubig dito sa bag. Gusto mo rin ba ng tubig? Mamaya na ako. Uy, ano to? Alin? Yang nasa case ng gitara. Yang kasama ng mga pera na hinulog ng mga tao. Ano yan? Wallet yata? Wallet nga. Kanino yan? Ewan. Tignan mo kung may ID. O ito nga, merong ID. Mildred, teka. Ito yung babae kanina ah. Siguro nahulog niya kanina nung yumayakap siya sa akin. Yun talaga naisip mo? Ha? Oo. Kasi siguro nung umiiwas ako, nahulog niya yan. Defensive? Hindi naman ako defensive. Biro lang. Ganito na lang. Wala kasing cellphone number dito. Ilagay na muna natin dyan sa case ng gitara. Baka sakaling bumalik yun. At least nandyan lang. Tapos pag hindi binalikan, isoli na lang natin bukas. Oo nga. Sige, ganun na lang gawin natin. Oh, mag-relax ka na tapos ng 5 minutes. Ibinalik namin sa case ng gitara ang wallet at nagsimula na akong kumanta muli, Papa Dudut. Maganda ang gabing yon kasi madaming naguhulog ng pera sa guitar case ko. Pang-5 kanta ko ay may biglang dumating na mga pulis kaya agad silang nilapitan ni Jemmy at ipinakita ang permit namin na pwede kaming magbusking sa lugar na yon. Pero sabi ng mga pulis ay hindi daw yon ang dahilan, kundi may reklamo daw sa akin. Saka dumating si Mildred, ang babaeng may-ari ng wallet. Kasama niya pala ang mga pulis at siya ang nagreklamo na dinukutan ko daw siya kaya nawawala ang wallet niya. Nainis ako, Papa Dudut, porque nawala ang wallet niya ay dinukot ko na raw. E papaano pala kung sa ibang lugar niya naihulog? Tapos ako ang pagbibintangan niyang kumuha. Kaya itinuro ko ang wallet at sinabing nahulog niya kanina. Tinanong ng mga pulis kung yun daw ba ang wallet ng babae at kinuha niya ito at sinabing yun nga. Pero hindi pa pala doon natatapos, Papa Dudut. Kasi sinabi niya sa mga pulis na wala na daw laman ang wallet niya na may lamang 10,000. Papa Dudut, wala kaming nakita doon kahit piso tapos sasabihin niya na may 10,000 ang wallet niya. Pinaniniwalaan siya ng mga pulis at sinabing sumama daw ako sa presinto at doon na ipapaliwanag ang nangyari. Umagitna si Jemmy at sinabing wala talagang laman ng wallet. Kaya sinabi ng babae na magakontsaba daw kami ni Jemmy. Kaya pati si Jemmy ay gustong isama din ng pulis. Pero sabi ng babae hindi na siya magreklamo basta ibalik ang pera niya. Pero wala kaming kinukuha at ano ang ibabalik namin sa kanya. Kaya sabi ng pulis na sa presinto na lamang daw namin ayusin. Umihirit uli ang babae na kung nagastos na ang 10,000 ay kukunin niya na lamang ang lahat ng pera na nasa guitar case. Kahit kulang ito sa 10,000. Umayag naman ang pulis at aangal pa sana ako pero sinabi ni Jemmy na hayaan ko na lamang daw para wag na daw akong mapag-initan pa.
Sobrang sama ng loob ko noon, Papa Dudut. Halika na. Na-cancel ko na yung basking mo sa susunod na mall. Okay ka lang ba? Punta na tayo dun sa bar para doon ka na magpalipas ng sama ng loob. Hindi ko makakalimutan yung mukha niya. Gusto mo ako na lang ang pupunta sa bar at ipapakancel ko na lang ang gig mo para makapagpahinga ka na muna? Wag. Baka magalit sila, hindi na ako ibukuli. Pero okay ka na ba? Okay na. Siguro maya-maya mas bubuti na pakiramdam ko. Scammer ang babaeng yun. Biniktiman niya tayo. Pinaghirapan natin yun eh. Tapos kukunin niya lang ng ganun-ganun. Trabaho nila yun kaya wala silang pakialam kahit sino pang mabiktima nila. Bakit may mga taong ganun? Hindi sila magtrabaho ng patas. Huwag mo nang isipin yun. Pero kung kailan pa naman maraming nagbigay sa atin, ngayon lang tayo tinao ng ganung karami. Tapos sila makikinabang sa pagod natin? Isipin na lang natin na may mas malaking kapalitang nawala. Sorry ah. Saan? Kasi kung hindi ko hinayaan yung babaeng yun na makalapit, hindi sana mangyayari to. Sana nung nakita ko palang napalapit siya, umiwas na ako agad. Huwag mo nga sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan. Ang tanga ko talaga. Hoy, ano ka ba? Hindi mo kasalanan yon. Biktima ka dito. Biktima ako ng katangahan ko. Masyado kang malupit sa sarili mo. Kalimutan mo na yon. Babawi tayo. Itong makukuha mong TF dito sa gig na to, malaki-laki. Pumayag sila na 3K. Tapos, pag nagustuhan ka daw, ireregular ka nila. Tapos ang oras mo, 11 p.m. at 1 p.m. 2 sets ka na tig 45 minutes. Ibig sabihin, may oras pa tayong magbasking kahit isa o dalawang lugar. Hoy, hindi ka ba masaya? Ha? Ano yun? Kita mo, hindi ka nakikinig. Ang dami kong sinabi. Pasensya ka na. Uwi na lang tayo? Wag. O sige na, okay na ako. Ayos na ako. Sinasabi mo lang yan eh. Hindi, promise, okay na talaga ako. Bakit hindi ka nakangiti? Ayan o. Ay, ang plastic ng ngiti mo. Hindi kaya. Biro lang. Ayan, ngiti ka lang. Sabi nga sa show business, the show must go on. Huwag mong dali ng problema sa performance mo. Oo, hindi na. Babawi na lang tayo. Oh, papasok na tayo sa bar ha. Dapat good mood ka para pag nakita ka ng manager, positive agad ang tingin niya sa'yo. Eto na po, good mood na. Nakangiti na oh. Good. Tara, pasok na tayo. Ayun, dun tayo sa dulo. Tara. Sandali. Hindi ba si Mildred yun? Sinong Mildred? Yung nang scam sa atin. Tingnan mo, saya niya parang walang nangyari oh. Tuwang-tuwa siya na nakaloko na naman siya. Siya nga! Teka, palabas na siya. Hahabulin ko lang. Bogs! Hoy! Sandali! Huwag kang humarang sir, may hinahabol ako. Sino? Yung babaeng yon? Oo, siya nga. Bakit? Bakit ba kailangan mo malaman? Padaanin mo na ako, makakalayo na siya eh. Ano bang atraso niya? Iniskam kami ng babaeng yon. Magnanakaw yon. Sandali. Ako nahihingi ng pasensya. Sino ka ba? Girlfriend ko ang babaeng yun. Pagpasensyahan nyo na. May sakit kasi siyang ganun. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag pero ako na ang hihingi ng tawad. Bogs, ano nangyayari? Girlfriend daw nito yung scammer na babae. Magkakuntsaba kayo? Sandali. Sinabi ko nang may sakit ang girlfriend ko. Hindi niya mapigilan ng manloko at manguha ng pera ng iba. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Wala kaming pakialam kung ano man yung sakit niya. Yung pera ko ang kailangan ko. Huminahon ka. Ganito na lang. Ibabalik ko ang pera mo. Puntahan mo ako mamaya sa club dun sa bungad. Hihintayin kita. Teka, sandali. Paano ko malalaman na hindi niyo na naman ako niloloko? Oh, heto. Iiwan ko sa inyo tong singsing ko. Ibalik mo na lang mamaya pagpunta mo doon. Ako nga pala si Matt. O sige, hihintayin kita ha. Halika na. Puntahan natin sila mamaya. Baka panibagong scam na naman yan. Hindi naman siguro. Iniwan niya tong singsing niya eh. Siyempre hindi natin malalaman kung peke yan o tunay. Ganito na lang. Puntahan natin sila.
Pag wala sila doon, umalis tayo agad. Sige, kung yan ang gusto mo. Halika na, ando na yung libreng food natin para makapag-relax ka na din bago ang set mo. Matapos ang set ko, Papa Dudut, ay pinuntahan namin sila sa club na sinasabi noong Matt. Nagbabaka sakali lamang naman ako kahit na ayaw na ni Jemmy na magpunta kami. Laking gulat namin, Papa Dudut, dahil nandun si Matt at nandun din si Mildred. Nilapitan namin sila at pagkakita sa amin ay agad na humingi ng pasensya si Mildred. Hindi lang daw niya mapigilang gawin ang ginawa niya at sa buntong yon ay medyo naawa naman ako. Pero kailangan ko pa din ang pera ko. Isinoli ko ang singsing ni Matt at hiningi ang perang pinagpaguran ko. Nang sabihan ni Matt si Mildred ay agad nitong nilabas ang pera at ibinigay sa akin. Ang laking bigat na nakadagan sa akin ay nawala nang mahawakan ko ang perang nawala na galing sa pagod ko. Sa kamuling nagsalita si Matt na naikwento daw ni Mildred sa kanya na acoustic performer ako. Sinabi ni Matt na gusto raw niyang makabawi sa hassle na naramdaman namin. Nagpo-produce pala siya ng mga shows at nagbubuk ng mga performers para sa ibang bansa o sa mga hotel dito sa Pilipinas. Sinabi niya sa akin na gusto raw niya akong tulungan. Sobrang tuwa ko, Papa Dudut, noon. Tama si Jemmy na may mas malaking kapalit ang pagkawala ng pera ko. Hindi lang yon kasi bukod sa swerte ay naibalik pa sa akin ang pera ko. Kaya niyaya ko ni Matt sa table nila at doon daw kami mag-usap. Nauna sila Matt sa table at kinausap muna ako ni Jemmy. Bog, sandali. Oh, bakit? Uwi na tayo. Ha? Bakit tayo uuwi? Hindi magandang pakiramdam ko. May sakit ka? Wala. Diyan sa dalawang yan, hindi magandang pakiramdam ko sa kanila. Eh bakit naman? Isusoli nga nila yung pera natin eh. Iba talagang pakiramdam ko sa kanila eh. Jemmy, kailangan kita dito. Ikaw marunong makipag-usap sa mga ganito eh. May iba pa naman siguro tayo na pwede makausap. Pero eto na to, kaharap na natin. Maghahanap pa ba tayo ng iba? Hindi ko alam. Parang ibang pakiramdam ko. Okay, sige ganito. Makipag-usap tayo. Pakinggan natin sila. Kung hindi na maganda usapan, ako na mismo magyayaya umuwi. Pero please, pagbigyan mo na ako dito. Baka ito na kasi yung mag-ahon sa akin eh. Ha? Please? Sige. Yan. Halika na. Ang tagal nyo. May pinag-usapan lang kami sa labas. Nasaan si Mildred? May nakitang kaibigan. Nandyan lang yun sa paligid. Ano ba mga pinoproduce mo? Mabilis ka, boy. Uminom muna tayo para mas maganda ang usapan natin. Sige. Baka maglasing ka ah. Mahina lang naman ang alcohol niyang iniinom namin. Kaya uminom ka na rin. Hindi na, salamat. Para sa future talent ko. Kampay! Kampay. Ano bang business mo? Sabi ko nga, nagbubuk ako ng mga performers sa mga hotel dito at sa ibang bansa. Hotels at bars. Ikaw ba? Saan ka nagpa-perform? Kung saan-saan. Nagbabasking ako sa mga tapat ng mall, mga park, minsan sa tapat ng simbahan pag nakabreak yung misa. Pero may nakuwang gig si Jemmy para sa akin. Doon nga sa bar kung saan mo kami unang nakita. Ah, okay. Kung ako ang magmamanage sa'yo, syempre tatanggalin ko na ang basking. Tapos kung bar naman, siguro weekend lang ang gigs mo. Mahina kasi pag weekdays. Okay ka ba sa ganun? Oo naman. Paano ba makapasok dyan? Naniniwala ako kay Mildred nung sinabi niyang magaling ka. Kaya dun pa lang malaki na ang chance mo. Pwede ko makapunta sa ibang bansa? Pwedeng pwede. Kung hindi ako mapapahiya sa'yo, ilalaban kita. Pati sweldo mo, pwede kong ilaban na mataas. Sang mga bansa ka ba nagbubuk? Iba-iba. Bakit? May iniiwasan ka bang bansa? Wala. Kahit saan pwede ko. Jemmy, narinig mo yun?
May chance daw ako makapunta sa ibang bansa. Dahan-dahan ka sa pag-inom Alam mo ha? ba na kahit saan ka makapunta, ang sweldo mo ay dollars. Siyempre, maliban na lang kung dito ka lang. Peso ang sweldo dito. Dollars? Jemmy, dollars daw. Narinig mo yun? Pogs, huwag kang masyado agad maniwala. Mukhang totoo naman yung sinasabi niya eh. Ano? Kung okay ka bukas, basahin mo ang kontrata para magkapirmahan na agad tayo. Okay, sige. Payag ako. Puntahan kita bukas. Oh, inom pa! Cheers. Pogs, madami ka nang naiinom. Kaya ko. Huwag kang mag-alala. Masaya lang ako sa mga narinig ko. Yang kasama mo ba? Anong talent? Ay, sorry. Siya nga pala si Jemmy. Ang one and only ko. Pwede kang maging model. Pero pagdating sa ibang bansa, dapat hindi kayo magsyota. Kasi nega yun sa mga iba. Ayaw nila ng may karelasyon sa trabaho. Hindi ako interesado. May negosyo ako rito. Sayang, maganda ka pa naman. Tsaka maganda ang katawan mo. Magsuot ka lang ng damit na medyo labas ang dibdib at kita ang legs. Ewan ko na lang kung di mag-agawan sa'yo ang mga agency. Jemmy, ayaw mo ba mag-model? Pogs, ang bastos na nung bibig niya tapos itatanong mo sa akin yan? Wala naman siyang sinabing masama. Oh, inom pa! Papadudot magaganda ang mga pinapangako ni Matt. Kaya lalo akong nainteresado sa mga offers niya. Hindi ko maintindihan si Jemmy kung bakit siya inis na inis kay Matt. Iniintindi ko lang din kasi nga bago nangyari ang gabing yon ay muntik na kaming mawala ng pera. Pero kahit naiinis si Jemmy ay itinuloy ko ang pakikipag-usap kay Matt. Si Jemmy kasi dapat ang inaasahan ko na makipag-usap pero wala siyang gana. Kaya ako na rin ang nakipag-usap at dahil na din siguro sa alak ay naging malakas ang loob ko sa pagtatanong sa kung ano-ano ang mga benepisyo, sweldo at iba pa. Para kung nasa alapaap noon papadudot habang nadidinig ko kung gaano kalaki ang kikitain kahit sa tip ay binibilang ko na ang mga gagawin ko. Dahil sa pangangarap ko ng gising ay hindi ko na naalala na kasama ko pala si Jemmy. Nawala siya sa isipan ko. Basta ang nasa isipan ko ng oras na yon ay matutupad lahat ng gusto kong mangyari. Magiging proud sa akin sila mama at papa at naisip ko din noon na kung mag-aaral pa ba ako kung matagumpay na ako. Sabi ko sa sarili ko ay siguro naman ay hindi na magagalit sila mama at papa kung hindi ko itutuloy ang pag-aaral. Kasi successful na naman ako. Nasa gitna ako ng pangarap ko nang bigla kong madinig ang boses ni Jemmy na magbabanyo daw siya. Tumango lamang ako at hinayaan siyang pumunta sa banyo. Pag-alis ni Jemmy ay nag-isang tagay pa uli si Matt. Matapos ang tagay ay nagpaalam siya na magbabanyo lang din. Kaya hinayaan ko siyang umalis at ilang sandali pa ay bumalik na si Jemmy sa table. Halika na. Anong halika na? Umuwi na tayo. Mamaya na, Jemmy. Umalis na tayo dito. Maupo ka nga muna. Ayoko na. Gusto ko nang umalis. Ano bang nangyayari sa'yo? Sa daan ko na ikukwento. Bakit hindi pa dito? Umalis na nga tayo. Mamaya na. Konti pa tapos aalis na tayo. Tsaka wala pa sila, Matt. Ayokong makita ang pagmumukha ng lalaking yun. Bakit ba? Ano bang mali sa kanya? Madami. Alam ko na hindi maganda yung unang pagkakakilala natin sa kanila. Pero bumabawi naman sila eh. Huwag kang magpabulag sa mga salita niya. Halika nga dito, maupo ka na. Hintayin na lang natin si Matt. Ayoko. Bakit ba? Bigla niya akong niyakap at pinilit halikan. Oh, huminahon ka nga, Jemmy. Huminahon? Yan ang masasabi mo sa nangyari sa akin? Binastos na ako at hinahalay. Jemmy, baka sinasabi mo lang yan kasi ayaw mo sa kanila. Bogs naman, kung nagsisinungaling man ako, hindi ba dapat sa akin ka pa din maniwala at dapat maggalit ka sa kanila? Eh anong gagawin ko? Aawayin ko sila? Ano? Umupo ka na lang. Kung ayaw mo sa kanila, tiisin mo na lang ng konti. Parang di na kita kilala. Aalis na ako. Oh, Jemmy! Sandali! Jemmy! Ay, mga babae talaga. Oh, nasa na si Jemmy? Umalis na eh. Bakit? Ewan dun, niyakap mo daw.
Ginulat ko lang, niyakap na agad. Huwag mo na siyang intindihin. Baka napagod lang siya kanina sa mga ginawa namin. Pag pumirma ka sa akin ng kontrata, hindi ka na mapapagod ng kakalakad at kakalipat-lipat. Baka makabili ka na din ng sarili mong sasakyan. Gusto ko yan. Pero pag nasa amin ka na, paano si Jamie? Okay lang yun. Hindi na siya pwedeng makialam sa mga desisyon. May intindihan naman niya siguro yun. Good. Tagay pa! Cheers! Pero siguro unahin ko muna yung bahay kaysa sa kotse. Bakit hindi mo pagsabayin? Kaya ba yun? Pag nagpunta ka ng ibang bansa, mahina ang 1 taon at makakaipon ka na ng pambili ng bahay at lupa, pati kotse. Talaga? Oo, unang kontrata mo 6 months. Pwede ka na mag-down sa bahay at lupa. Tapos larga ka uli ng 6 months. Mapo-full payment mo na ang bahay. Tapos may pambili ka pa ng kotse. Excited na ako. Oh, tagay pa! Cheers! Magkano ang pera mo sa wallet ngayon? Yung sinoli ni Mildred sa akin na 7,000 tapos yung TF ko kanina sa bar na 3,000. Bale, 10,000 lahat. Kung ngayon, 10,000 lang ang laman ng wallet mo, sa susunod, wala ka nang dalang cash. Bakit? Kasi, credit card na lang ang dala mo. Wow! Hindi ko pa nararanasan magka-credit card. Pwes, baka magsawa ka ng kakagamit kasi madami kang pera. Salamat, Mata. Oh, tagay pa! Cheers! Waiter, isang bote pa nitong alak. Hindi ko na ata kaya. Ano ka ba? Mahina ka ba? Paano kung yayain ka ng mga customer sa ibang bansa para uminom? Ano, susukuan mo sila? Malakas silang magbigay ng tip. Sige, kaya ko pa. Good. Oh, simuntin na natin tong isang bote bago dumating yung susunod na bote. Tagay! Ang mahal siguro ng alak dito, no? Lalo na yung mga bote-bote. Huwag mong alalahanin yun. Pera lang yan. Inom pa. Cheers! Papadudod sunod-sunod ang inom namin ni Matt. Si Matt naman ay parang hindi na lalasing. Lalo na noong bumalik si Mildred. Yung tagay niya ay sa akin pa niya pinapasagot. Kahit lasing na ako ay ramdam ko kung paano makalingkis si Mildred sa akin. Hanggang sa mawala na ako ng malay. Hindi ko alam kung gaano ko katagal nakatulog pero nagising na lamang uli ako nung kinakalabit ako ng waiter dahil alas 7 na ng umaga at closing na. Palis na sana ako nang pigilan ako at iabot sa akin ang bill. Kahit lasing na lasing ako ay nagulat ako kung bakit ako ang pinagbabayad ng bill. Sinabi ng waiter na sila Matt at Mildred ay 3 oras nang nakaalis at hindi nagbayad. Nang makita ko ang bill ay kulang pa ang pera sa wallet ko para mabayaran ang lahat. Habang dinudukot ko ang wallet ko ay nakikiusap ako na baka pwedeng 10,000 lang muna ang ibigay ko at ihahabol ko na lamang ang kulang. Pero mas lalo akong napahiya nang makitang wala ng laman ang wallet ko. Inisip ko kung saan napunta yon. Yun pala ay dinuukot ni Mildred sa likod ko noong niyayakap niya ako. Walang-wala na akong pera, simot na ako. Dahil sa paniniwala sa panloloko ng 2 scammer na yon. Nagkapalmukha na lamang ako at tinawagan si Jemmy at umutang ako ng pera. Kasi tatawag daw sila ng pulis pag hindi ako nakabayad. Sinagot naman ni Jemmy at pinaliwanag ko ang mga nangyari. Sinabi niya na sabihin ko sa waiter na sandali lang at pupunta siya doon. Jemmy, Kumusta ka? mabuti naman. Salamat at nakapunta ka agad. Magkano bang bill? 25,000 eh. Nawala na yung 2? Oo, bigla silang nawala. Iniwan na lang nila ako. Jemmy, patawarin mo ako ha. Sana talaga nakinig ako sa'yo. Wala na. Nangyari na yan eh. Nabulag ako eh. Bogs, hindi mo pwedeng idahilan yan. Gusto ko kasing gumanda yung buhay ko. Pasensya ka na talaga.
At kaya mo akong pabayaan para sa ikagaganda ng buhay mo? Patawarin mo ako, Jemmy. Hindi ako galit. Pero mali pa rin yung ginawa ko. Maling-mali yun. Okay na, nagsorry ka na. Wala akong kwenta. Maging aral na lang sa'yo yan. Oo talaga, magiging aral na to para sa akin. Wala na ba silang ibang kinuha sa'yo? Yun lang laman ng wallet ko kinuha nila. Pasalamat na lang tayo at hindi ka nila sinaktan. Hindi kita naipagtanggol kagabi tapos hindi pa kita pinaniwalaan. Patawarin mo ako, Jemmy. Sana sumabay na ako sa'yo nung umuwi ka. Hayaan mo na yun. Ang importante, ligtas ka na. Tahan na. Wala na tayong magagawa. Nangyari ng mga nangyari. Isipin mo na lang kung paano ka babawi sa sarili mo. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa'yo. Okay na ako. Wala din naman nangyari sa akin eh. Pasalamat na lang din tayo doon. Tumahan ka na. Ayusin muna natin tong problema. Tahan na. Sorry. Isettle mo muna yung 25,000. Eto. Dadaling ko lang to dun sa manager ha. Sandali lang. Bogs, ano pa nangyari sa'yo? Sa loob ng isang gabi bigla kang nagbago. Boss, salamat. Pasensya na po uli sa abala. Ayan pang 5,000. 5,000? Para saan to? Sa'yo din yan. Bakit mo ako binibigyan ng 5,000? Kasama yan sa pinagbentahan ko ng gitara mo. Ha? Wala na akong choice. Wala akong hawak na pera ngayon. Kaya kaysa makulong ka, binenta ko na lang yung gitara mo. Wala na yung gitara ko. Wala na akong maisip na ibang paraan. Okay lang. Tama lang naman yung ginawa mo eh. Kung may hawak lang akong pera ngayon, hindi ko ibebenta ang gitara mo. Kaso, biglaan eh. Alam ko kung gaano kahalaga yun sa'yo. Huwag kang mag-alala. Okay lang yun. Umayos ka na. Habang may buhay, may pag-asa. Kaya huwag ka mawalan ng pag-asa. Mababawi mo rin ang nawala sa'yo. Oo, naniniwala ako. Sa tulong mo, makakabawi ako, Jemmy. Bogs, may sasabihin ako sa'yo. Alam kong hindi maganda ang timing pero nandito na rin lang tayo at napag-usapan na din naman natin yan. Ha? Hindi kita maintindihan. Hindi na kita matutulungan sa pagbabasking at paghahanap ng gigs. Pero balik ka dun sa huling bar na tinugtugan mo. Baka nakuha mo yung slot. Sandali, naguguluhan ako. Magpahinga na muna tayo. Kailangan siguro natin muna mag-isip ng malayo sa isa't isa. Bakit? Gusto kong pag-isipan mo muna kung anong mga gusto mo sa buhay. Pero ikaw ang gusto ko. Hindi lang ako, Bogs. Ang lahat ng tungkol sa buhay mo. Kailangan mo munang mag-isip. Jemmy naman, please. Huwag naman ganito, please. Huwag dito, huwag ngayon, please. Paalam, Bogs. Jemmy! Jemmy, patawarin mo ako! Jemmy, parawa mo! Jemmy! Jemmy! Ang sakit sa dibdib, Papa Dudut. Pero napakalaki naman talaga ng kasalanan ko kay Jemmy. Matapos na mga nagawa niya sa akin ay nakuha ko siyang echapuera. Nagsumbong na siya na muntik siyang halayin pero mas pinaniwalaan ko yung lalaking gumawa noon kesa sa kanya. Dalawang mahalagang nawala sa buhay ko ang gitara ko at si Jemmy. Pinipilit kong maging mabuting tao at hindi na rin ako nakakatugtog kasi wala na ang gitara ko. Yung club na kung saan ako nagkaroon ng kaso ay ang club na tumanggap sa akin para magtrabaho bilang isang waiter. Nakita nila ang nangyari sa akin at naniwala naman sila na inosente talaga ako sa mga nangyari. Kahit na hindi kasama yon sa pangarap ko ay pinilit ko pa din na tanggapin at gustuhin bilang simula ng aking pagbabago. Habang nagliligpit sa club, isang umaga ay may napanood ako sa binuksang TV sa bar. Una ay pinakikinggan ko lamang ang balita pero bigla akong napatingin nang madinig ko ang headline tungkol sa dalawang scammer at estapador na pinaghahanap ng batas dahil sa dami ng mga naloko nila. At ang mga ito ay sina Matt at Mildred.
Naawa na lamang uli ako sa sarili ko dahil sa hinayaan ko silang lokohin ako. Matapos ko magligpit at maglinis sa club ay umuwi na ako. Pero gaya ng ginagawa ko araw-araw ay dumadaan ako kina Jemmy para kumustahin siya. Pero sa tagal ko nang nagpupunta doon ay kahit kailan ay hindi ako nilabas ni Jemmy. Ang mami niya lamang ang nakakausap ko at sa kanya na lamang ako nakikibalita. Naawa sa akin ang mami ni Jemmy pero wala naman siyang magawa. Matapos kong dumaan kina Jemmy ay diretso uwi na ako. Habang naglalakad ako ay nakita ko si Mildred. Sinundan ko siya at gusto kong malaman kung saan siya nakatira para isuplong ko sa mga pulis. Pero habang sumusunod ako ay biglang may humila sa akin. Ay, teka! Sino ka? Bitaw mo ako! Huwag kang maingay. Ikaw? Hayop ka! Tumahimik ka kung ayaw mo. Bakit? Ano gagawin mo? Aba, matapang ka na ha. Talaga matapang ako! Oh, anong gusto mo ngayon? Ikaw, ano gusto mo? Hoy, kutong lupa. Hindi ka ba natatakot? Patpating ka tapos ako ang hinahamon mo? Wala na akong pakialam doon. Bakit mo sinusundan si Mildred? Ano naman sa'yo? Sira ulo ka pala, syota ako yun eh. Bakit? Nung binastos mo syota ako, okay lang sa'yo? Nung binastos ko ang syota mo, okay lang. Kasi wala ka namang sinabi eh. Parang okay lang din sa'yo. Pero sa akin, hindi okay na sundan ang syota ko. Ano? Di ka makakibo? Kasi totoo. Nasaan na yung pera ko? Wala na, ubus na. Ibalik niyo yung pera ko, mga magnanakaw! Magdahan-dahan ka sa mga sinasabi mo ha. O bakit? Totoo naman ah. Pinagyayabang mo yan laki ng katawan mo, pero hindi ka naman nagtatrabaho? Wala kang pakialam ha. Kanya-kanya tayo. Kami manluloko, ikaw tanga. Hayop ka! Kung ayaw mong masaktan, tumigil ka ha. Pasalamat ka, binalibag lang kita dyan. Baka di ako makapagpigil, mabalian kita ng buto. Hayop ka! Oh, bakit ka umiiyak? Iyakin ka pala eh. Akin na yung pera ko! Huwag ka nang umasa. 10,000 hindi ka na makatulog? Pinaghirapan ko yun! Pinaghirapan din naman namin ah. Kung nalasing ka sana agad, edi nakaalis agad kami. Tapos hindi pa lumaki yung bill. Kaya kasalanan mo. Dahil sa inyo, naibenta ko yung gitara ko. Dahil sa inyo, hiniwalayan ako ni Jemmy. Dahil sa'yo yan. Huwag mong isisi sa amin. Kung hindi ka tanga, edi hindi sana nangyari yon. Gusto ko lang naman matupad yung mga pangarap ko eh. Ninakawan nyo kami ng pangarap. Pangarap lang pala eh. Di pangarapin mo lang hanggang gusto mo. Ang kapal talaga ng mukha mo! Hindi lang yan ang kaya kong gawin sa'yo pag di ka tumigil. Ibalik mo yung pera ko! Ang kulit mo. Aalis na ako. Huwag mo akong susundan ha. Hayop ka! Siguro naman madadala ka na niyan. Ibalik mo yung pera ko! Baliw ka na. Diyan ka ng tanga ka. Ibalik mo yung pera ko! Bitiwan mo yung pako. Ayaw mo ha. Akin na yung pera ko! Nanggigigil na ako sa'yo ha. Bitiwan mo yung pako. Akin na yung pera ko! Bitiwan mo ako. Hindi! Akin na yung pera ko! Ayaw mo? Pinilit mo ko. Pasensyahan tayo. Tulong! Hindi ko alam papadudot kung bakit ko nagawa yon. Napakaswerte ko na lamang talaga at sakto ang dating ng mga pulis. Naaresto pala nila si Mildred nang makita nila ang nangyayari sa amin ni Matt. Mabuti na lang talaga at napadaan sila kundi ay hindi ko alam kung ano na ang kinalabasan ko ng araw na yon. Pagka-aresto nila kay Matt ay tumawag muna sila ng ambulansya para sa akin bago sila umalis. Pinasalamatan pa ako ng mga pulis dahil ang mga wanted na hinahanap nila sa patong-patong na reklamo ay napasa kamay din nila. Hindi ko lang alam kung kaya pang mang-scam nila Matt at Mildred sa loob ng preso. Malamang ay bumalik sa kanya ang karma at siya naman ang magugulpi
gaya ng ginawa niya sa akin. Gusto ko lang namang maibalik ang pera ko kasi pinaghirapan ko yon. Pero kahit na hindi na maibalik ang pera ko ay okay na rin sa akin kasi nakamit ko na rin ang hustisya dahil sa pagkakahuli at pagkakakulong nila. Habang nagpapagaling ako sa bahay ay may hindi ako inaasahang bisita na dumating, Papa Dudut. Pasok! Jemmy! Oh, huwag ka nang tumayo. Humiga ka na lang dyan. Jemmy, salamat dumalaw ka. Kamusta ka? Maayos na ako. Lalo na ngayon nakita kita. Ano bang ginagawa mo sa sarili mo? Hindi ko naman nakalain na makikita ko sila nung araw na yun eh. Wala na akong magawa kasi nandun na ako sa sitwasyon. Pwede ka naman umalis kahit tumakbo ka. Mas mabuti na yung tumakbo ka palayo kaysa naman may mangyaring masama sa'yo. Okay naman ako. Anong okay? Tingnan mo nga ang sarili mo. Huwag ka na mag-alala. Yan naman ang nakakainis sa'yo. Ang tigas-tigas ng ulo mo. Hindi na mauulit yun, pangako. Talaga? Parang balak mo pang ulitin eh. Hindi na talaga. Masakit magulpi. Sige, idaan mo sa biro. Huwag ka na magalit. Hindi na talaga mauulit kasi nakakulong na yung mga magnanakaw na yun. Naiinis ako sa'yo. Saan ka ba galing nung araw na yon? Bakit ka ba napadpad sa lugar na yon? Nandun lang ako sa area. Malapit kung saan kami nagkita ni Matt. Saan yung malapit doon? Kanino ka galing? Sa inyo. Huy, ba't nabigla ka? Sa inyo talaga ako galing nun. Araw-araw ako nagpupunta sa inyo kaso wala ka daw sa bahay. Nandun ako. Ayaw ko lang lumabas. Alam ko naman nandun ka. Hindi nagsisinungaling si tita sa akin. Si mami talaga. Oh, huwag ka na magalit kay tita. Dahil sa akin nangyari yan sa'yo. Uy, ano ka ba? Hindi. Hindi mo kasalanan to. Nagkataon lang talaga na pauwi na ako nung makita ko sila sa kali. Hindi ko nga alam kung saan nanggaling yung tapang ko nun eh. Pinatulang ko yung doble yung laki ng katawan sa akin tapos mas matangkad pa. Ano nga bang pumasok sa utak mo nun? Nako, kung nakakita mo lang yung away namin, sinasabi ko sa'yo. Ano? Nabugbog ako. So nakakatawa yung nangyari sa'yo? Huwag ka na magalit. Pinapagaan ko lang naman yung sitwasyon para hindi ako masyado masaktan pag kumirot yung mga sugat ko. Nakakainis ka. Sinabi sa akin may baril si Matt at babarilin ka. Mabuti nakita agad ng mga pulis. Sakto nga eh. Paano kung hindi sakto? Ewan ko. Anong ewan mo? Lalo ako naiinis sa'yo. Huwag ka na magalit. Ngayon na nga lang uli tayo nagkita, nagagalit ka pa. Nga pala, salamat sa pagdalaw mo ha. Bukod sa pangangamusta, may isa pa akong pinunta dito. Talaga? Ano pa? Sandali. Ano yan? Gitara, halata naman 'di ba? Ibig sabihin, gitara ko yan? Oo. Pero paano mo nakuha? Nung sinabi ko sa yung binenta ko, hindi ko talaga binenta. Isinangla ko dun sa kaibigan ko para matubos ko uli. Kaya ayan, natubos ko na. Sinangla mo lang? Oo, at yung pinagsanglaan ko, hindi marunong maggitara kaya siguradong hindi niya ginalaw yan. Salamat, Jemmy ha. Pero teka, kung sinangla mo lang to, ibig sabihin, pera mo pinantubos mo dito? Oo, pumasok na kasi yung perang hinihintay ko kaya tinubos ko na agad. Salamat talaga pero napagastos ka pa tuloy. Huwag mo na ngang isipin yun. Hindi pwede. Nakakahiya naman. Bakit ka mahihiya? Girlfriend mo naman ako. Oo nga, pero kasi… ano sinabi mo? Hindi ko na uulitin. Jemmy, please. Gusto ko lang makasiguro kung tama yung narinig ko. Ano bang nadinig mo? Na girlfriend kita. Bakit, hindi ba? Oo. Girlfriend kita. At hindi na kita pakakawalan. Hindi na kita pababayaan kahit kailan. At hindi kita bibigyan ng sama ng loob. Tsaka hindi rin kita… Tama na, ang dami mo ng pangako. Baka mahirapan kang tuparin lahat. Hindi. Gagawin ko ang lahat, pangako. Mahal na mahal kita, Jemmy.
Papa Dudut, parang nawala lahat ng masakit sa akin noong sinabi ni Jemmy yon. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay ang kaligayahan ko. Nagsimula uli kami, kumbaga ay reboot, at mas matamis pang naging samahan namin. Tumutugtog na uli ako pero ang schedule ko ay MWF kasi yung TTHS ay nandun pa rin ako sa club bilang isang waiter. Dahil malaki-laki na ang kinikita ko ay sinabi ko kay Jemmy na babayaran ko ang pinangtubos niya sa gitara pero ayaw niya. Kaya ang sinabi ko na lamang ay lagi kong hahatiin ang sweldo ko sa bawat trabahong makukuha ko. Yung kalahati ilalagay ko sa bangko. Pinangako ko kay Jemmy na kapag umabot na ng mahigit 100,000 ang ipon, ay hudyat na yon para magpakasal kami. Pumayag naman siya. Sa ngayon, Papa Dudut, ay mahigit 100,000 na ang laman ng bangko. Kaya alam mo na, nasa planning stage na kami ng pagpapakasal. Buong-buo na ang buhay ko simula noon, Papa Dudut, dahil bumalik na ang dalawang mahalaga sa akin, ang gitara ko at si Jemmy. Ngayon ay nagpapatuloy ang magandang awit ng pag-ibig namin ni Jemmy. Salamat po, Papa Dudut, sa pag-share ng kwento ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Bogs. Hindi masama ang mangarap pero madalas sa hindi ay masama ang magmadali at hindi pag-isipan ang maaaring kahinatnan ng mga desisyong binitawan. Minsan kapag masyado tayong nasasabik, naniniwala na agad tayo sa unang beses pa lamang nating nadinig. Tandaan na pag masyadong maganda para maging totoo, malamang ay hindi ito totoo. Pag-isipan muna natin at pag-aralan kung saan ba pupunta ang paniniwala sa isang magandang bagay galing sa isang mabulaklak na dila. Minsan, naisasawalang bahala na lang natin ang talagang totoo na matagal nang nasa harapan natin. Napakaswerte ni Bogs dahil hindi nagbago si Jemmy. Marahil ay ginawa ni Jemmy ang paglayo para lamang gisingin si Bogs. Kaya bago tumingin sa malayo ay tumingin muna sa ating paligid. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut para sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Magulang ang unang mga taong nakikilala natin para magkaroon tayo ng pagkakakilanlan. Mga magulang na siyang dumidikit sa ating pagkatao para mabuo natin kung sino at ano ba tayo sa pagtanda. Ikaw, kabarangay, ano ang epekto sa iyo ng magulang mo? Dear Papa Dudut, isa ako sa mga tagapakinig ng Barangay LS 97.1 sa Spotify. Doon ako nagmamarathon ng mga kwento ng mga kabarangay natin. Ako nga pala si Topper, 40 years old, breadwinner ng pamilya. Simula nang nakapagtapos ako ng pag-aaral at nakapagtrabaho, ay sa akin na inasa ng pamilya ko ang pang-araw-araw namin. Inako ko ang responsibilidad kasi gusto ko rin naman. Lalo't naging saksi ako sa paghihirap ng mga magulang ko para lamang mabuhay kami ng Kuya Gilbert ko, Papa Dudut. Mas matanda siya ng 5 taon sa akin. 2 lang kaming magkapatid pero malaki ang naging hirap sa amin ng mga magulang namin. Lalo't sakitin ako at madalas ay naoospital noong bata pa lamang. Imbes na makaipon ang mga magulang ko ay dumudulas lang sa kanilang palad ang mga kinikita nilang pera noong nagtatrabaho pa sila. Kaya nagmadali ako makapagtapos at makahanap ng trabaho. Pinalad naman at napili akong magtrabaho sa isang sikat na kumpanya na merong mataas na pasahod. Mataas agad ang posisyong nakuha ko.
naging mabilis tuloy ang pagbawi ko sa mga magulang ko. Kaya lang ay maagang kinuha ng Diyos si tatay. Wala pa ata akong 3 taon sa trabaho ng pumanaw ito. Labis ko yung dinibdib. Lalo't gusto ko pang maibigay sa kanya ang mga hindi niya nararanasan noong nabubuhay pa siya. Kaya naman pinangako ko sa sarili ko na ibubuhos ko na lamang sa aking ina ang hindi ko nagawang iabot sa aking tatay, Papa Dudut. Hindi naman maluho si nanay. Kahit na ilang beses ko na siyang kinulit na mag-request sa akin ang mga gusto niyang material na bagay ay panay pa rin ang pagtanggi niya. Ang tanging gusto lamang niya ay makasama kaming dalawa ng Kuya Gilbert ko habang nabubuhay pa siya. Nay, Oh, Topper! Ginabi ka ng uwi. may mga tinapos lang sa trabaho, Nay. Para wala na akong ibang iisipin sa weekend na gagawin. Mabuti naman yan para makapagpahinga ka na rin sa day off mo. Naaawa na ako sa'yo kada day off mo. Panay pa rin ang check mo sa laptop mo eh. Hindi lang talaga mapakali, Nay, kapag may hindi ako natatapos sa trabaho. Kumain ka na po ba? Bumili kasi ako ng lechong manok at ice cream. Pagsaluhan natin na Kuya Gilbert. Ay, wala ang Kuya Gilbert mo. Naki-birthday sa kaibigan niya. Bukas na lang daw uuwi. Tayo na lang kumain, Nay. Samahan mo ako. Kanino ko pa gustong lantakan tong hita ng lechong manok eh. Uunahan mo pa ako sa hita eh. Alam mong ako may paborito niyan. Nga pala, Nay. May ibabalita lang ako sa inyo. Mag-aasawa ka na ba? Wala ata yan sa palad ko. Ay, hayaan mo't idudulog ko sa Diyos na iukit yan sa palad mo. Akong bahala. Malakas ako sa itaas. May pinapaupa kasing kondo malapit sa trabaho ko. Nirekomenda lang ng boss ko. Mahal ang kondo. Sabi ng sasabil mo mahal daw ang bayad sa kuryente, hindi praktikal. Pero malapit kasi sa trabaho ko, lalakarin ko lang. Baliwala na sa akin kung magkano man po yung ibabayad sa kuryente. Hindi naman na ako mamamasahe. Praktikal yun. Maliit din ang mga kondo. Halos hindi ka makakagalaw ng maayos doon. 2 po ang kwarto, Nay. Malaki ang isang kwarto at kasyang 2 kama. Para sa inyo ni Kuya. May balkonahin na rin para kapag mag-iyosi kayo ni Kuya, meron na kayong pupuntahan. Gusto mo na bang lumipat? Sana. Mas malapit kasi sa trabaho at hindi ganun kamahal ang upa dahil kilala ng boss ko yung may-ari ng unit. Ewan ko ha, parang hindi ako magiging masaya kapag lumipat tayo. Bakit naman po? Ang hirap kasing mag-empake at maglipat eh. Hindi na natin poproblemahin yan kasi meron naman pwedeng bayaran para sa paglilipat ng gamit natin. Kung pag-iimpake lang din naman, andito naman kami ni Kuya para tulungan ka. Kung hindi pa sapat, pwede tayong magbayad ng tutulong para mag-impake. Alanganin pa rin ako, mas komportable na kasi ako rito. Kilala ko ng mga kapitbahay natin, kaklose ko na rin sila. Madaling lapitan kapag hihiraman ng kawali o toyo. Nay, may magiging kapitbahay din tayo roon. May kawali rin sila, toyo. Pwede mo pa rin silang kilalanin. Dito sa atin malapit ang mga tindahan at palengke. Mabilis na lakaran lang, nasa palengke na ako. Marami ring pharmacy sa paligid. Mabilis ako makakabili ng maintenance ko. Sa ground floor ng condo may pharmacy doon na 24/7. May katabi rin na convenience store ang pharmacy na yon. Bukas din magdamag. Ang tanong, mabait bang mga tindera ron? Kasi yung mga pinagbibilan ko, close na kami. Tropa-tropa ba? Ang nanay talaga. Pati yan pinoproblema pa. Hindi kasi madaling lumipat. Marami kang kailangang isaalang-alang. Ano po ba yung totoong dahilan kung bakit ayaw niyong lumipat? Sinabi ko na sa'yo. Nay, Ay, paano ang mga alaala ng tatay mo rito? Iiwan na lang natin, ganun? babaunin natin sa paglipat. Kahit sa dulo pa tayo ng mundo lumipat, kasama natin ang mga alaala ni tatay. Madadala mo ba sa kondo yung sulok ng kwarto namin ng tatay mo? Alam mo bang dun sa madalas tumatambay nung nabubuhay pa siya sa kaliwang sulok ng kwarto? Sabi niya, sakto raw ang tama ng araw doon. Hindi masakit sa balat at mata, hindi mainit. Tsaka hindi malakas ang buga ng hangin doon mula sa bintana. Hindi nilalamig ang tatay mo tuwing pumupwesto ron. Pero wala na po si tatay. Wala nang pupwesto ron.
Kahit na. Masaya ako sa tuwing nagigising ako at nakikita ang sulok na yon. Iniisip ko, nasa kusina lang siya at naghahanda ng kape at saka siya papasok sa kwarto namin para magkape sa sulok na yon. Nay, Sabi mo, lahat ng hihilingin ko sa'yo ibibigay mo. Ito lang ang hiling ko. Pagbigyan mo na ako. Hindi ko na sinagot pa si Nanay Papadudot. Panalo na siya. Nagamit niya sa akin ang mga sarili kong salita laban sa bala ko. Hindi ko na rin siya pinilit pa na lumipat, Papadudot. Alam ko naman na kapag matanda ka na, sentimental ka na sa maraming bagay. Si Nanay ang nangunguna sa amin sa pagiging sentimental. Kaya hindi niya magawang bitawan ang tinitirhan naming bahay. Doon na kasi kami tumira mula pagkabata namin ni Kuya. Doon na kami lumaki at nagkamalay. Masyado na ngang luma ang bahay kung tutuusin. Marami na itong problema sa bubungan at mga pader. Isa yon sa mga dahilan kung bakit gusto ko na ring lumipat dahil hindi na ako komportable sa mga sira ng bahay namin. Kaya lang ayaw talaga ni Nanay umalis kaya napilitan akong pumayag sa gusto niya. Nang hinayang ako sa kondo na nirekomenda ng boss ko, sa totoo lang, gusto ko pa naman sana ng pagbabago at para hindi na rin ako mahirapan sa pagkukommute. Mas pinili kong pagbigyan kung saan magiging masaya at komportable ang nanay ko. Iyon na rin naman ang nakasanayan ko lalo na noong namatay si Tatay Papadudot. Para ba akong laging natatakot na baka hindi ako makabawi sa nanay ko tulad ng nangyari kay tatay. Kaya naman sinusulit ko ang bawat sandali na kasama ko si Nanay at sinusunod ang lahat ng mga kahilingan niya. Hindi na natanggal ang pagiging balisa ko sa salitang kamatayan. Lagi akong pinangungunahan ng anxiety at takot ako sa tuwing naiisip ko na mawawala si Nanay. Hindi kasi ako nakapaghanda noong namatay si Tatay Papadudot. Kaya bantay sarado ako kay Nanay. Lahat ng magpapalusog at magpapasaya sa kanya ay ibinibigay ko. Ayoko na kasing maramdaman yung klase ng panghihina at panghihinayang na naramdaman ko noong lisanin ni Tatay ang mundong ito. Kaya kahit may desisyon si Nanay na labag sa kalooban ko, ay pinagbibigyan ko pa rin, Papadudot. Kuya Gilbert, nasaan si Nanay? Nasa banyo ata. Sumasama ang sikmura. Alam mo ba kung saan niya nilagay yung mga inipon kong coins sa altar? Nawawala eh. Ah, yung coins mo? Oo. Alam mo ba kung nasan? Ginastos ko na. Seryoso ka ba? Alam mo bang hindi maganda na nag-iipon ng barya? Lalo kung ilalagay mo sa altar. Bakit? Para raw pinag-iipunan mo na ang kamatayan mo pag ganun. At sino naman na nagsabi sa iyo niyan? Mga kamag-anak natin. Tanong mo pa kay Nanay. Pinaghirapan kong ipunin yun. Nilalayo lang kita sa kamatayan at kamalasan. Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin eh. Magpasalamat sa'yo? Dahil nilustay mo ang mga barya ko? Pinrotektahan lang kita. Saan mo ginamit ang mga barya ko? Kung saan. Bumili ako ng luya para sa goto na niluto ni Nanay kahapon. Magkano lang ang luya? Yung natira, pinangbili ko ng yosi. Hati kami ni Nanay. At ginamit mo pa talaga para sa bisyo mo? Para sa bisyo namin ni Nanay. Nagtatalo ba kayong magkapatid? Rinig ko kayo sa banyo. Pinapaliwanag ko lang kay Topper, Nay, na masama ang nag-iipon ng barya lalo kung ilalagay sa altar. Ah, oo. Mabuti nga hindi mo nilagay sa alkansya, Topper, kasi mas mabilis daw gumana ang kamalasan nun. Hindi ko pinaniniwalaan ang pamahiin na yan. Kaya hindi yan gagana sa akin. Sa susunod, ipabuo na lang ang barya at idiretso mo na sa bangko, wag na sa altar. Wala na talaga akong ilalagay dyan sa altar maliban sa insenso. Sarili mong kabahay pag nanakawan ka. Hindi kita pinagnakawan ha. Ayusin mo yung mga salita mo. Ginawan ka na nga ng pabor eh. Kailan naging pabor sa akin na pag nakawan ako ng pera?
Niligtas nga lang kita sa kamatayan. Ay, awat na kayo sa pag-aaway. Kayong dalawa na nga lang ang magkapatid, panay pa ang pag-aaway nyo. Ipaliwanag mo kasi Nay kay Topper na iniisip ko lang ang kalagayan niya. Ang galing naman. Kaya mo ba naisip na ipangbili na lang ng Yossi yung mga barya ko? Yossi namin ni Nanay. Dalawa kaming nakinabang doon, hindi lang ako. Hayaan mo na yun, Topper. Sa susunod, huwag ka na kasing mag-iipon ng barya para hindi na kami matakot ng kuya mo. Pinakaba mo kami eh. Ako pa tong mali. Hindi naman namin sinasabi na mali ka. Gusto lang talaga naming mag-ingat ka. Ayoko mamatay ka, anak, dahil lang sa kakaipon mo ng barya sa altar. Tama. Kung hindi dahil sa akin, baka pinaglalamayan ka na ngayon. Grabe. Grabe talaga. Aalis muna ako. Saan ka pupunta gabi na? Ipapabuo ko sa tindahan itong mga barya sa bulsa ko para wala nang mananakaw. Pabili na rin ng isang pakete ng Yossi. Bayaran ko sa'yo sa katapusan. 20 years old lang si nanay nang ipanganak niya si Kuya Gilbert. Dahil panganay, naging practice child si kuya ng mga magulang ko. Lalo na si nanay. Kaya sa aming dalawa ay alam kong mas malalim ang koneksyon nilang dalawa kumpara sa akin. Lalo't parehas pa sila ng bisyo, ang magyosi. Lagi silang magkausap na dalawa sa tuwing wala ako sa bahay. Wala kasing trabaho si kuya at hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral dahil tinulungan niya si nanay na mag-asikaso sa bahay. Nasanay siyang hindi nagtatrabaho at umasa lamang sa inaabot noon ni tatay. Noong namatay si tatay, sa akin naman siya bumaling para umasa ng sustento. Mas lalo pa siyang ginanahan na hindi magtrabaho noong namatay na si tatay. Ang lagi niyang rason ay kailangan ng makakasama at bantay ni nanay sa bahay, lalo't wala na raw si tatay. Pinayagan ko ang rason na yon, lalo't babad ako sa trabaho at mas marami talaga akong oras na nailalagi sa opisina kesa sa bahay. Ayoko namang maging malungkot si nanay kapag nag-iisa ito. Kahit noong time na yon ay gusto ko nang maghanap ng trabaho si kuya para may kasama naman ako sa pagbabayad ng bills sa bahay. Lalo na sa maintenance ni nanay. Gusto ko na ring makaipon para sa sarili ko. Sa totoo lang, kahit malaki ang sahod ko ay wala akong nasimulang ipon dahil lahat ay napupunta sa mga bayarin sa bahay. Gusto ko ang lahat na matulungan, kaya naman gastos ko ang lahat ng meron sa bahay. Mas lumalaki pa nga ang gastos ko mula nang namatay si tatay kasi nagdesisyon akong mag-travel kaming mag-iina. Gusto ko kasi talagang makabawi sa nanay ko pagdating sa oras na binubuhos ko sa kanya. Kaya naman papadudot, iginagala ko na siya. Bagay na hindi ko nagawa noon kay tatay noong nabubuhay pa siya. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, sinubukan kong tiisin ang mga inis ko kay Kuya Gilbert. Kung ako lang ang masusunod ay ayoko na sanang makasama pa siya sa isang bahay dahil habang tumatagal, mas nagiging palaasa siya sa akin. Si nanay lang naman ang gusto kong sustentuhan noon pero dahil naka-package deal sila ni Kuya Gilbert, kaya wala na rin akong magawa pa. Damay si kuya sa lahat ng mga ibinibigay ko kay nanay, hindi naman din ako makaangal. Iniisip ko na lamang na masaya naman kasi si nanay kapag nandyan si kuya. Pero paano naman ako? Lagi na lamang akong binibigyan ng stress ng kapatid ko. Tulad na lamang ng pagiging wala niyang malasakit sa mga gamit namin sa bahay. Sa bagay, hindi kasi siya ang bumibili kaya madalas nasisira niya yung mga gamit kasi wala siyang pake. Masira naman kaagad, meron naman daw akong pambili. Hindi talaga siya maingat at may pagkabalasubas. Lagi niyang sinasabi na kaya ko pa naman daw bumili ng bago dahil malaki naman ang sinasahod ko. Hindi ako natuwa roon at masyado na siyang kampante na ako ang nagsisilbing padre de pamilya sa amin kahit na dapat siya ang kumakargo kasi siya naman ang panganay. Wala rin siyang naitutulong.
Inaasahan ko pa naman dahil wala siyang trabaho ay pwede na niyang tulungan si nanay sa mga gawaing bahay. Pero maling-mali ako. Lagi ko siyang nadadatna na nakahilata at may hawak pang beer habang pinapanood lang si nanay na naglilinis ng bahay. Sinubukan ko siyang kausapin tungkol doon at ang sagot niya ay mas marunong daw sa mga gawaing bahay si nanay kesa sa kanya. Sinabayan pa niya yon ng tawa na mas lalong nagpainis sa akin. Papa Dudut, hindi ko galing makipagtalo sa totoo lang. Pero pagdating sa mga kabalbala ng kuya ko ay parang lagi akong natitrigger na makipagtalo sa kanya. Lagi akong sinesenya sa ni nanay na tumigil sa tuwing gusto ko nang sumabog dahil sa kuya ko. Effective naman kasi napipigil ko ang sarili ko. Si nanay lang talaga ang nakapagpapakalma sa akin sa tuwing napupuno na ako kay kuya. Pero may mga pagkakataon noon na naiisip ko kung hanggang kailan tatalab sa akin ang pagpapakalma ng nanay ko sa akin, Papa Dudut. Ano ka ba naman, Gilbert? Ano ba tong ginawa mo sa aso natin? Magiging lola ka na, Nay! Congrats! Hindi nakakatuwa. Bakit mo pinabuntis tong aso natin? Para maibenta natin, Nay. Sayang naman. Ang ganda kaya nitong chihuahua natin. Quality. Dapat pinapalahian talaga to eh. Nay? Topper, anak. Mabuti at dumating ka na. Sabayan mo na kami ng kuya mo na maghapunan. Hindi pa rin kami kumakaing dalawa. Sige po. Bumili na rin ako ng inihaw na panganan tuna. Idagdag natin sa ulam. Topper, magiging tatay ka na. Ano? May nabuntis ako? Hindi ikaw. Yung aso mong chihuahua. Ano? Parang 1 buwan na atang buntis. Base sa pagkakakapa ko sa tiyan niya. Hindi mo ba napansin na medyo umumbok yung tiyan niya? Paano ko mapapansin? Ibabad ako sa trabaho. At least ngayon, alam mo na. Congrats! Nay, bakit hindi nyo binantayan yung aso natin? Ewan ko ba naman dyan sa kapatid mo? Wala na tayong magagawa. Nangyari na eh. Tanggapin na lang natin yung mga magiging anak niya. Kung ayaw mo ng dagdag na aso rito sa bahay, pwede ko namang ibenta. Para may pangbakasyon din ako sa birthday ko. Pinagkakitaan mo pa talaga? Kesa naman masayang yung mga anak niya, di ba? Hindi pa nga natin alam kung mabubuhay ang mga anak niya. Pwede silang mamatay sa ginawa mo. Oh, di ikaw na tong magaling. Pasensya na kung iniisip ko lang ang pangangailangan ng aso natin. Iniisip mo ba talaga ang pangangailangan ng aso? O nangangailangan ka lang talaga ng panggastos? Sana humingi ka na lang sa akin kaysa pinakailaman mo tong aso natin. Huwag na kayong magtalo. Wala na tayong magagawa. Nangyari na eh. Si kuya kasi, parang walang pinagkakatandaan. Ikaw na talaga tong matalino at maganda ang trabaho. Porque alam mong umaasa lang ako sa bigay mo at sa mga magiging anak ng aso. Hayaan mo, kapag nanganak niyang aso, lahat ng mapagbebentahan, ibibigay ko sa'yo. Hindi yan ang gusto kong puntuhin dito. Topper, sinabi kong awat na eh. Papa Dudut, mahinahon at kalmado lagi si nanay kaya laking gulat ko nang sumigaw na ito. Ni minsan ay hindi niya kami sinigawang magkapatid, maliban na lamang noong gabing yon. Kaya mas lalo akong naggalit kay kuya. Huminto na rin ako sa pakikipagtalo sa kanya at pinili na lamang na pumasok ng kwarto ko. Hindi na ako nakasabay na kumain sa kanila. Nakailang katok sa pinto ko si nanay pero hindi ko siya pinagbuksan. Nasaktan ako sa direktang pagkampi niya kay kuya. Kahit dati pa noong mga bata kami ay si kuya rin madalas ang kinakampihan niya. Naintindihan ko yung sitwasyon kasi noon ay mas paborito naman ako ni tatay. Kaya lang noong namatay na si tatay at kaming tatlo na lamang ang naiwan, minsan pakiramdam ko ay nag-iisa na lamang ako. Dahil sa ganong pag-iisip ay hindi ko napigilang maiyak. Binuksan ko ang TV ko sa kwarto, nilakasan ko ang volume para matabunan ang tunog ng pag-iyak ko. Hindi po ako iyaking lalaki pero nasaktan talaga ako noon. Nahaluan pa ng stress at pagod sa trabaho.
Lumipas ang ilang linggo at pinipilit ko pa rin maging productive sa trabaho sa kabila ng pagkabwisit ko sa kuya ko. Nadagdagan na naman yung pagkabanas ko kay Kuya Gilbert dahil sa isang pangyayari. Madaling araw noong magising ako. Nagutom ako kaya lumabas ako ng kwarto. Nagpunta ako sa kusina para kumain at doon ko nakitang naghihingalo na ang aso namin. Nagmadali akong maghanap ng vet clinic na bukas pa ng mga oras na yon. Nakahanap naman ako at nagmadaling itinakbo doon ang aso namin, pero sa kasamaang palad ay hindi na ito umabot pa ng buhay. Sa bilis ng mga pangyayari medyo lutang pa ako ng kausapin ng vet. Ang naaalala ko lang na sinabi niya ay namatay daw ang aso namin kasi mas malaking aso ang nakasta dito. Malaki ang mga tuta sa tiyan ng aso na habang tumatagal ay lalong nagpapahirap sa aso namin kaya nagkaroon ito ng komplikasyon at yon ang naging sanhi ng pagkamatay nito. Pag-uwi ko ay pinaalam ko yon kaagad kina nanay. Nagkibit balikat lamang si kuya na parang hindi mabigat ang mga nangyari. Mula noon ay nagtanim na ako ng sama ng loob sa kapatid ko. Binibilang at tinatandaan ko na rin ang bawat pagkakamali niya para kung sakaling kailangan ko siyang kumprontahin ulit ay may ipangbabala ko sa kanya. Dumating yung araw na yon, Papa Dudut, kung saan ay isinampal ko sa mukha niya ang mga kabalbalan na ginawa niya dati, Papa Dudut. Kuya Gilbert, mag-usap tayo. Asan si nanay? Nasa kwarto siguro. Nahihilo raw. Bakit? May sumugod na babae sa office namin kanina. Jenna raw ang pangalan. Ah, si Jenna. Kilala ko yun. Bakit? Nagsusumbong sa akin. Iniiwasan mo na raw siya after niyang sabihin sa'yo na buntis siya. Ang hina naman niyang makagets. Dapat alam na niya yun. Kapag iniwasan ko siya, ayoko na. Ayaw mo na dahil nabuntis mo? Tulad ng mga dating nabuntis at tinakasan mo. Alam mo naman na pala. Bakit kailangan kumprontahin mo pa ako tungkol kay Jenna? Kasi nakakahiya. Sinugod ako sa opisina. Akala nila ako nakabuntis sa kanya. Sabihin mo, di pa nga ako sigurado kung ako yung ama ng pinagbubuntis niya. Sigurado akong sa'yo yun. Hindi ako nagkakamali kapag may tinatakasan kang babae. Lagi mong sinasabi na hindi sa'yo yun. Pero pagkalabas ng bata, halos walang pinagkaiba sa mukha mo. Sobra ka namang mangusga. Tandaan mo, ako pa rin ang kuya mo. Ikaw pa rin ba ang kuya sa ating dalawa? Kasi parang ako na yung umaako nun eh. Ako ang bumubuhay sa pamilya natin. Ako ang namumroblema sa mga kalokohang pinapasok mo. Kung ano man ang problema ko sa mga nabubuntis ko, hayaan mo ko. Huwag mong problemahin. Paanong hindi po problemahin? Ako ang sinusugod ng mga nabubuntis mo. Ako ang ini-stress nila sa tuwing tinatakasan mo sila. Pwede naman kasing wag mo na lang silang harapin tulad ng ginagawa ko. O di tapos ang problema. Hindi rin natatapos ang problema, kuya naman. Kailan ka ba talaga magtitino? Pagod na akong sumasalo sa mga problema mo. Pagod na nga ako sa kakatrabaho. Hindi ko pa mailagan lahat ng sakit ng ulo na binibigay mo sa akin. Ano na naman ba tong naririnig ko? Umiidlip ako eh. Bakit ba nagtatalo na naman kayo magkapatid? Si Topper kasi, Nay. Feeling perfect. Kanina pa ako inuusgahan dahil nakabuntis na naman ako. Nakabuntis ka na naman? Kumalma ka, Nay. Hindi pa nga ako sigurado kung sa akin yun eh. Ano ba naman, Gilbert? Panglima mo na yan ah. Hanggang kailan mo tatakasan ang responsibilidad mo sa mga babaeng nabuntis mo? Pogi problems talaga to, Nay. Kasalanan nyo to ni tatay. Gumawa-gawa kayo ng poging anak. Ayan tuloy, habulin. Habulin ng mga obligasyon. Pwede bang makipagbiruan ka na lang sa amin ni Nanay, Topper? Panira ka naman ng moment eh. Hindi biro mga ginagawa mo, kuya. Ilang babae pa bang bibiktimahin mo bago ka matuto? Pag binigyan ako ni Lord ng 10, doon na siguro ako hihinto. Naririnig niyo ba kung paano sumagot ng anak niyo, Nay? Naririnig ko. Hindi mo na kailangang sabihin sa akin. Pero bakit parang sa akin pa kayo galit?
Kasi pinapalala mo lang tong sitwasyon. Ang pangit na nga nang nangyari sa kapatid mo, gagatungan mo pa ng sermon. Kasi kung hindi ko siya sa sermonan, sinong gagawa? Ni hindi niyo siya mapagsabihan ng tama, kaya umaabot na si Limang nabubuntis niya. Tinalikuran ko silang dalawa at hindi na hinintay pang makasagot isa man sa kanila, Papa Dudut. Malapit na akong mapundi noon kaya minabuti ko na lamang na layasan silang pareho. Hindi ko na pinakinggan ang pag-uusap nila at muli akong nagkulong sa kwarto. At kahit medyo naririnig ko ang mga palitan nila ng salita ay hinayaan ko na lamang sila. Hindi na ako nakialam pa. Sila naman ang may problema at hindi ako. Bakit ko ba i-stressin ang sarili ko para intindihin at pakisamahan sila? Mahal ko ang nanay ko pero minsan ay naiinis ako dahil sa kakaibang pagpapakita nito ng pag-intindi at pagmamahal kay kuya. Kaya parang lumaking walang alam sa buhay si kuya at palaging mali ang mga desisyon sa buhay dahil hinahayaan lamang siya ni nanay. Ang masakit pa ay sobrang kinukonsinti ni nanay si kuya. Kaya talagang hindi natuto at lumaking bano sa buhay ang kuya ko. Sa totoo lang ay marami akong naisakripisyo para kay nanay, lahat yon ay naisip ko habang nakakulong ako sa kwarto. Marami akong bagay na hindi nagawa para sa sarili ko dahil kailangan ko siyang unahin sa lahat. Hindi ako nagkaroon ng asawa dahil natakot ako sa commitment para sa isang romantic relationship. Dahil oras na makapag-asawa ako ay sino na ang sasalo sa responsibilidad sa nanay ko. Malabo pa sa sabaw ng sinaing natustusan ni kuya ang nanay namin. Kaya pinili kong hindi makipagrelasyon para mailaan ang oras ko sa pag-aalaga at pagbabantay sa nanay ko. Tulad na lang sa pagpili kong tanggihan ang offer ng isang kumpanya sa ibang bansa para magtrabaho sa kanila. Nabanggit ko yon kay nanay pero hindi ko pinatos kasi ayaw niya raw na malayo sa akin. Marami akong hindi nagagawang trabaho dahil kailangan ko siyang paglaanan ng oras dahil kung hindi ay sasama ang loob niya at hindi ako kikibuin. Natural naman daw yon. Sa mga matatanda, madamdami na sila. Pero paano naman ako, Papa Dudut? Paano na ang nararamdaman ko? Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Noong bata pa lamang kami ni kuya ay siya na itong laging nakadikit at malambing kay nanay. Lagi nga siyang pinapayagan ni nanay na umabsent sa school kapag ayaw nitong pumasok. Nakonsente talaga ng malala. Napagsabihan na ni tatay si nanay dati sa pangungonsinti nito. Pero deadma lang si nanay. Tuwing uma-absent si kuya sa school ay nalalaman na lang namin ni tatay na nagpupunta sila noon sa mall ni nanay para kumain at bumili ng laruan ni kuya. May pasalubong din naman akong laruan at pagkain kay nanay pagka-uwi nila pero minsan ay naiisip ko, sana sumabay na lamang ako sa pag-absent ni kuya. Baka minsan ay mapaboran din ako ni nanay. Hindi ko pa na-realize ang lahat ng iyon noong bata pa ako. Noong tumanda na ako at mas naging malinaw na ang isipan ko sa lawak ng mundo ay na-realize kong may mali sa sitwasyon namin. Lagi kong sinusubukang kunin ang atensyon at pagmamahal ni nanay, Papa Dudut. Gusto kong tumapat sa klase ng relasyon na meron sila ni kuya. Kaya naman nagpursige ako sa pag-aaral at pagtatrabaho at sa pagiging mabuting anak sa kanya. Naging mabuti naman si nanay sa amin pero kumpara sa kapatid ko ay malayo yung trato niya sa akin. Mas lalo kong gustong kunin ang atensyon at pagmamahal ni nanay lalo nung namatay na si tatay. Nawala na kasi ako noon ng isang taong paborito ako. At sa pagkawala ni tatay, si nanay lang ang naisipan kong lapitan para punuin ang naiwang espasyo ni tatay sa puso ko.
Hindi ko yon sinabi kay nanay dahil hindi kami gaanong ka-close na dalawa para mag-share ng saloobin ko. Hindi katulad ni Kuya Gilbert, kayang-kaya niyang sabihin lahat ng mga nararamdaman niya kay nanay. Doon ako higit na naiinggit dahil wala akong mapagsabihan ng nararamdaman ko. Pakiramdam ko ay nag-iisa na lamang ako lagi. Hindi ko yon pinaramdam kay nanay. Lagi kong ipinapakita sa kanya na andun lamang ako lagi sa tabi niya at nakasuporta. Papa Dudut. Nay, Bakit? mag-usap tayo tungkol kay kuya. Mamaya na lang pagdating niya. Andun pa siya sa mga kaibigan niya, nagiinuman sila. Ayan nga ang gusto kong pag-usapan, Nay. Tungkol sa mga kaibigan niya. Habang wala siya, mag-usap tayo. Para mas maintindihan niyo rin naman po kung anong punto ko. Nagkaaway na naman ba kayong magkapatid? Lagi naman kaming may hindi pagkakaintindihan at gusto ko maayos na to. Ano na naman bang nangyari? Kailangan na nating lumipat ng bahay, Nay. Akala ko ba hindi na tayo lilipat? Pumayag ka na, 'di ba? Tsaka sinabi mo na rin na hindi na bakante yung kondo na pinapaupa sa'yo nun. Maghahanap tayo ng iba. Basta kailangan na nating umalis dito. Huwag mo naman akong binibigla sa ganyan, anak. Ano na naman bang nagtulak sa'yo para magdesisyon ng ganyan? Hindi na maganda na naiimpluwensyahan si kuya ng mga kaibigan niya. Parehas niyang tambay ang mga yon. Walang ibang pinagkakaabalahan kundi mangbuntis ng mga babae at hindi naman papanagutan. Kailangan nating ilayo si kuya sa kanila para makapagbagong buhay na siya. Huwag mo naman silang husgahan. Pwede namang magkamali ang mga tao hindi naman bawal yon. Sa lagay ni kuya at mga kaibigan niya, sagad na ang mga pagkakamali nila. Malapit na mag-50 si kuya pero hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam kung anong gagawin sa buhay niya. Wala pa rin siyang ibang plano maliban sa tumambay kasama ang mga kaibigan niya at mag-inom. Idagdag pa yung pambababae niya. May oras pa para magbago ang kuya mo. Anong oras yan, Nay? Babantayan ko. Alam kong gusto mo lang mapabuti ang kapatid mo pero hindi makakatulong kung pipilitin natin siya. Hindi pa siya handa. Kailan siya magiging handa, Nay? Sige nga. Suportahan na lang natin ang kuya mo. Suportahan siya sa mga kabalbalang ginagawa niya? Ayoko. Mabait naman ang kuya mo. Hindi na usapang bait to, Nay. Para to sa ikakaayos ng buhay niya at para hindi na rin niya tayo pineperwisyo. Hindi naman ako napeperwisyo sa kapatid mo At paano naman ako? Stress na ako madalas sa trabaho. Tapos puputaktahin pa niya ako sa mga kalokohan niya. Ako ang sumasalo nun, Nay. Sana maintindihan niyo ako. Paano naman ang mga alaala natin sa bahay na to? Hindi ka ba nanghihinayang? Tingnan mo yung pintuan natin. Doon namin minamarkahan ng tatay niyo noon ng paglaki niyo. Pati yung kwarto namin ng tatay mo. Hindi ko pinapinturahan ng mga pinintan niyo ron ng mga bata pa kayo para lagi akong may alaala tungkol sa inyo. Picturean na lang natin at ipa-frame. Isabit natin kahit saang parte pa ng bahay na lilipatan natin. Ayoko talagang lumipat, anak. Matanda na ako. Madali na akong mapagod sa kakapalit ng paligid ko. Hayaan mo na ako rito. Hindi ba't gusto mo naman akong maging masaya? Dito ako masaya. Pupunta muna ako sa opisina. Itatapusin lang ako. Anak, pwede mo ba akong ihatid? Saan po ba ang punta nyo? Isasabay ko na kayo sa taxi. Sa probinsya natin pero sa Sabado pa naman. Dumating kasi yung kumari ko na si Lily galing Dubai. Gusto ko sanang makita siya at makakwentuhan. Nay, may trabaho ko sa Sabado. Baka pwedeng umabsent ka muna, minsan lang naman. Marami akong ginagawa sa trabaho tuwing Sabado, Nay. Di ba nga madaling araw na ako madalas nakakauwi dahil marami akong tinatapos sa araw na yon? Ihahatid mo lang naman ako. Pwede kang magbalikan kung gusto mo. Tapos sunduin mo na lang ako ron ng Lunes. Ang imposible po ng pinapagawa nyo. Masasakripisyo ang trabaho ko. Maraming umaasa sa akin sa office. Paano naman ako? Ikaw lang tong inaasahan ko. Hindi na naman ako nakaimik sa sinabi ni Nanay Papa Dudut. Tulad ng dati, hindi ko na naman siya nagawang tanggihan. Pero bakit kapag ako ang humihiling sa kanya ay hindi niya ako mapagbigyan? Ganon na ba talaga ang role ko bilang isang anak? Nag-file ako ng leave sa trabaho para maihatid ko ang nanay ko.
Sabado at Lunes ni-request ko. Hindi ko naman kasi siya magawang pabiyahihin ng mag-isa. Lalo't sinusumpong siya madalas ng kanyang high blood. Bigla na lamang itong mahihilo at madalas ay dumudugo ang ilong. Kailangan niya talaga ng kasama. Sinabi ko na si kuya na lamang ang sumama sa kanya pero may pupuntahan daw ito sa mismong araw ng Sabado. Kaya ako ang inaasahan ni nanay na maghahatid sa kanya papunta sa probinsya. Hinintay ko siya at lumuwas kami pabalik ng Lunes. Hindi na ako mapakali noon dahil alam kong natambakan na ako ng trabaho. Pero kailangan kong unahin si nanay. Habang nasa biyahe pa uwi sa bahay, naalala ko bigla noong bata ako. Hindi ako nakahabol sa audition ko sa isang singing contest dahil inuna ni nanay na dumaan muna sa kaibigan niya para makipagkumustahan. Nakailang pakiusap ako na umalis na kami pero sinitan niya ako at sinabing late na din naman daw magsisimula ang audition. Pero nagkamali siya doon. Nagsimula yon sa tamang oras at hindi na ako nakaabot dahil natawag na ako para sumalang. Hindi pinagbigyan sa audition yung mga tulad kong na-late kasi marami ang mga participants. Napalagpas ko yung pagkakataon na yon dahil mas inuna ni nanay ang ibang tao. Maraming beses pa niyang pakiramdam sa akin na lagi niyang inuuna ang ibang tao kesa sa akin. Hindi sana sasama ng todo ang loob ko kung paminsan-minsan ay pinakikinggan at binibigyan niya ng pabor ang mga kahilingan ko. Kuya, Bakit na naman? nagda-drugs ka ulit? Grabe ka namang mambintang. Yung totoo. Matagal na akong hindi gumagamit. Wala rin naman akong pambili. Di ba nga hindi mo na ako sinusustentuhan? Saan naman ako kukuha ng pera para sa drugs? Lagi kang nakakagawa ng paraan para sa drugs dati. Dati yun. Hindi na ba pwedeng magbago ang tao? Gusto ko sanang maniwala sa'yo. Kaya lang iba kasi nakita ko kanina sa kwarto mo. Bakit ka pumasok sa kwarto ko? Kasi pinakuha ni nanay ang plancha sa kwarto mo. Gusto mong magpaliwanag? Bigay lang sa akin yun. Kaya binili mo o binigay, mali pa rin gumamit noon. Yan na nga lang ang takas ko sa pagbubunganga mo. Haharangin mo pa. Humahanap ka na naman ng rason para maipagtanggol ang baluktot mong pamumuhay. Ikaw na talaga lagi ang perfect. Ang linis mo eh. Parang hindi mo na kailangang maligo kasi wala kang dumi sa katawan. Ganyan ka talaga, no? Kapag nako-corner ka na sa kalokohan mo, bigla ka maghahanap ng ibang iinsulto sa akin. Nako, ano bang pang-iinsulto sa'yo? Hindi nga kita mahanapan ng ipipintas kasi nga di ba? Perfect ka. Hindi kasi tutungkol sa akin. Dahil to sa issue mo sa pagdadrugs. Sige, ipagsigawan mo pa para marinig ng mga kapitbahay. Mas concerned ka pa sa sasabihin ng kapitbahay? Pero wala kang concern sa mga kasama mo rito sa bahay? Paano kapag natiktikan ka? Ay didamay kami? Bakit? Pusher ba ako? User lang naman ako Bakit ako titiktikan? Akala mo safe ka porque di ka nagbebenta? Anong pag-iisip yan? Safe ako. Paminsan-minsan lang naman ako gumagamit kapag may nag-aabot. At paano naman kami ni nanay? Naisip mo ba na safe kami kapag nakakagamit ka? Paano kung mawala ka sa sarili mo? Alam mong pwede kang makagawa ng hindi maganda dahil sa drugs na yan. Hindi ko kayo gagalawin. Huwag kang mag-alala. Kaya kong kontrolin ang sarili ko. Sabihin mo yan kapag drugs na nag-control sa'yo sa susunod. Nagtatalo na naman kayo? Nay, si Kuya Gilbert, bumalik na naman sa pagdadrugs. Gilbert! Stress at pagod lang ako kaya ako napagamit, Nay. Stressed ka pa? Pagod? Samantalang wala ka namang ibang ginagawa kundi tumambay. Saan ka nakakakuha ng stress at pagod? Sa'yo at sa pagiging pakailamero mo sa buhay ko. Gilbert, akala ko tumigil ka na. Anak naman, masama yan eh. Lumayas ka na lang dito sa bahay, kuya. Bago kami mapahamak sa mga ginagawa mo. Bakit ako lalayas? Bahay ko rin naman to. Nag-aambag ka sa upa? Sa kuryente man lang? Mineral water? Anong ambag mo? Maliban sa marurumi mong damit na sinanay pang naglalaba. Walang lalaya sa bahay na to. Pamilya tayo, dapat magsama-sama tayo. Seryoso ba kayo, Nay? Nakita nyo na nagdadrag si kuya. Pero gusto nyo kasama pa rin natin siya?
Kasi pamilya tayo. Kahit magkamali ang isa, pamilya pa rin to. Anong klaseng pamilya yung hindi iisipin ng kapakanan ng mga kasama niya? Pamilya pa ba? Tungturingan natin? Huminahon ka muna kasi nadadala ka lang ng emosyon mo kaya ganyan ka magsalita eh. Ganito ka magsalita dahil napupuno na ako. Ilang beses na tayong pinahamak ni Kuya noon. Huwag na tayong magdagdag ngayon, parang awa nyo na. Hindi ko na kaya, Nay. May karapatan pa rin ako rito sa bahay. Dito na ako lumaki. Andito rin si nanay. Bahay ko rin to. Hindi mo talaga kailangang umalis, Gilbert. Mapag-uusapan pa to. Sige, Nay. Pag-usapan natin to. Sino ang aalis sa bahay na to? Ako o si Kuya? Topper. Padaliin na natin, Nay, para matapos na to. Ako o si Kuya? Napatitig sa akin si nanay, sinisiguro niyang seryoso ako bago siya sumagot. Hindi naman makatingin ang diretso sa akin si Kuya at napansin ko ring pinagpapawisan ang noo niya. Siguro alam niyang dehado siya sa pilian. Pero sa totoo lang, pakiramdam ko noon ay dehado rin ako. Sa lalim ng koneksyon ni Nanay at Kuya Gilbert ay malaki ang posibilidad na mas piliin ni Nanay si Kuya. Hinanda ko naman ang sarili ko. Naisip ko na mabilis lang akong makakaalis sa bahay namin at kakayanin ko naman ang gastos sakaling lilipat ako sa bagong apartment. Pero ang tanong na tumatakbo sa isip ko, paano silang dalawa? Paano si nanay? Tiniis kong huwag isipin masyado noon ang magiging kalagayan ni nanay sa pangangalaga ni Kuya. Sakaling ako ang piliin niya na umalis. Gugutumin ba siya ni Kuya Gilbert o baka naman mapilitan si Kuya na maghanap ng trabaho para may maipakain sa nanay namin? Yun ang mga bagay na kasalukuyang naiisip ko nang biglang magsalita si nanay. Ako raw ang pinipili niyang manatili sa bahay. Parang hindi naman nagulat si Kuya sa naging desisyon ni nanay. Parang inaasahan na niyang ako ang pipiliin. Kabaligtaran naman sa akin, inasahan kong si Kuya ang pipiliin dahil siya ang paborito. Pero naligayahan ang puso ko nang sa wakas ay nagkaroon ako ng espasyo sa puso ng nanay ko. Humingi ng tawad si nanay kay Kuya at pinagsabihan na itigil na ang paggamit ng pinagbabawal na gamot. Sana naman ay nakinig si Kuya at magbago na talaga. Matapos noon, papadudot ay sinabi ni nanay na handa na siyang lumipat ng bahay kung saan ay mas malapit sa trabaho ko at mas makakatipid. Baka raw oras na rin ang pagbabago. Doon nasiyahan lalo ang puso ko, sa wakas ay nakinig na si nanay sa akin. Matapos noon ay nag-usap sina Kuya at nanay at nakita ko ring inabutan ng pasimple ni nanay ng isang bungkos ng pera si Kuya. Inipon niya yon mula sa mga inaabot ko sa kanyang allowance kada sahod ko at sa mga natatanggap kong komisyon. Naging mahirap din sa akin ang desisyong yon lalo't nasasaktan ako na makitang malungkot si nanay dahil sa paghihiwalay nila ng panganay niya. Pero kesa naman parehas kaming malubog sa bangkang sinasakyan namin, balang araw ay maiintindihan din niya ako. Hanggang dito na lamang po ang liham ko at sana'y nakapagbigay ako ng aral para sa mga pamilyang nakikinig sa Barangay Love Stories. Abangan ko pong ma-upload ang kwento ko sa online sakaling hindi ko matsyempohan ng live. Muli maraming salamat po sa inyo Papa Dudut at pagpalain ng Barangay LS. Muli maraming salamat. Ang inyong kapuso at kabarangay, Topher. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever.